nga po natin ang Panginoon na malakas at mataas sa palakpak. Magpapalakas sa presensya ng Panginoon. Sino po handa na? Alam ko po handa na po ang bawat isa. Kaya buksan po natin ang ating mga puso sa pagpupuri sa Panginoon. Ang ating po mga kamay ay gagamitin sa pagpalakpak at sa pagtaas sa Panginoon. At ang ating po mga buhay ay bigay natin sa Kanya. Amen po. Awitan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po natin purihin at ang Diyos po ay tapat at dakila. Amen po. Kahit kailanman po sa kabilang po ng ating mga naranasan, mga circumstances, ang Panginoon po ay nananatiling dakila at tapat. Sa mga oras po na ito ay nais ko po na bawat isa po sa atin patuloy po kami na sa Panginoon.
church here in Binyan National Highway. It's good to be back. Ito pong mga nakaraan ay sobrang maulan. Mali. Maaraw, biglang ulan. Kaninang umaga, biglang puhos po ng ulan. But still, the Lord bless us and keep us safe. At tayo po ay nandito po sa gawain ng Panginoon. Muli palakpakan po natin ating Panginoon. At welcome din po sa mga kasama po natin sa online. And so later po, magkakaroon po tayo ng mga special announcements, especially po sa mga upcoming activities po natin. But for now, tayo po muna ay dadako po sa ating testimony time. I know that we are all blessed last week, parang konti lang po ang nakapag-testify. But ngayon we have time. So, sino po ang gustong mag-share ng kanilang testimony? Meron po ba gusto mag-share? Si Sir Rica. Yan. Good morning po sa bawat isa. Yan po. I think yung prayer meeting naman sa women's prayer meeting kapag testify ng bahagya. I praise God po para sa protection at alam talaga ni Lord yung affairs ng buhay natin ay yung mga schedule natin. And for the past few weeks, medyo challenging talaga siya physically para sa amin. Dahil pa po na nagkasakit si Papa, so roughly mga 2 weeks din yun. Talagang may upo siya, tapos may gout attack din siya. Pag may gout attack po kasi siya, kailangan siyang alalayan, kailangan siyang magtungkod, kailangan medyo may magbubuhat din ng kaunti, papuntang toilet, ganyan. So, talaga nagkakatulungan naman po dahil kahit pa paano malalakas naman kami sa bahay. Pero pagkatapos po niya, hindi naman sumunod yung dalawang pamangkin ko naman, yung hand and foot mouth disease. Sa school ko, may 3 estudyanteng nagkaroon, pero magaling na po sila. So, hindi ko naman po dinala yung sakit sa bahay, pero may na-acquire po ni Rio sa school. Actually, si Buboy nagkaroon din po. So, marami sila sa school na nagkaroon. Pero ang prayer namin, sana huwag mahaway maliit. Kasi mas mahirap i-manage yung sa maliit. Kasi si Rio naman kaya pa paano sasabihin mo and all. Pero syempre, ang kapatid yun, hindi mo maiwasan, lalapit. Pili ko nga yung immune system niya bumaba din nung hindi namin sila pinagsama. Kasi may time na natulog sa akin si Anya, may time na natulog kay Mama. So, lagi siyang malungkot, lagi siyang parang umiiyak. So, ang saya-saya nila nung pareho na silang meron pong hand and foot mouth disease kasi pwede na nila hawakan yung isa't isa. So, ang saya-saya po nila, parang wala pong nangyari. Pero, kamog dito, kamog dun. May puro source dito, puro source dyan. Mas marami po yung kay Anya kasi kaysa kay Rio. So, lagi siya nagre-reklamo na masakit, makati. Pero, I praise God kasi po, sa tulong naman po ng doctors din, ng gamot po ay namamanage naman po. And hindi po kasing lala kasi I have seen a worst case po sa school na talagang parang yung kamay niya ay parang may gloves na color brown dahil natuyo yung kanyang pinag-anong hand and foot mouth disease niya. And dinagnat po yung mga ibang estudyante. Pero silang dalawa, parang isang araw lang po nilagnat. And then, lumabas po agad yung mga blisters. Kaya I praise God kasi naman po ni Lord, sinicure niya po yung help po ng mga nag-aalaga, especially kay Sister Trina, na talagang hands-on po doon sa dalawang bata. Wala naman po ibang option dahil siya po talaga yung primary caregiver. And then, ito po naman sumunod naman po, ito naman pa ako. Nakakatawa kasi bago po ako nagsabi sa music ministry na i-move ko po yung dance namin today, wala pa po yung issue sa paa ko. So, ang pinaka-main goal lang po nun is hindi po ako, let's say, carrier po ako, hindi ko po mahawa yung mga kasama ko magpa-practice ng Sabado. Pangalawa is
Si Sister Susie po ay weekend lang pala pwedeng makapag full abdomen check-up, lab tests, kasi may pasok po siya ng Monday to Friday. Si Iya kakagaling lang din sa sakit. So sabi ko, sige, move natin. So hindi ko naman pwede siya i-push dahil leader ako, dapat ganito. So I need to be considerate din po. So pumili namin lahat, kasi kinonsult ko rin si Pastor, and ko, sige, move natin. Not knowing na Wednesday po pala, may mangyayari sa paa ko na hindi rin pala talaga kami makakapag-dance ngayon kung sakali po matuloy yung practice. Saan po ako nanggagaling? Nanggagaling po ako dun sa protection po ni Lord. Pangalawa na lang yun sa akin eh. Una po dun sa estudyante ko na tumakbo, sped po yung mga estudyante ko, diba? So, mabilis po sila. So, for a 43-year-old na maghabol is pag nahabol ko siya, success yun sa akin. Kasi, nahabol ko siya eh. So, usually nahabol ko siya. Payat siya na sobrang bilis, parang The Flash. So, for some reasons po, nung nag-start ako maghabol sa kanya, umuulan po kasi yun sa basa dun sa pavement ng corridor. Tapos, sobrang bilis niya. Pag ganun pupulong pa ako, naramdaman ko na meron sa talampakan ko na pumitik. So sabi ko, hindi ko siya kayang habulin to the fullest energy level, pero pinilit ko. At nakaabot kami sa kalsada, nabasa kami pareho ng ulan, bako-bako yung tinakbuhan namin, kaya lalong nabugbog yung paa ko. So sabi ko, ang goal ko lang is hindi siya masagasaan, walang mangyari sa kanya, kasi ano man po, under siya ng care ko for that 1 hour. So praise God kasi maintindihin naman po yung tatay niya. Yung tatay niya tumakbo, hinabol siya ng walang sapin sa paa. Tapos nagkanda putik-putik dahil nga sobrang basa nagpalit ng t-shirt and all. So 8 to 9 pa lang makulay na ng buhay ko nung Wednesday. So, sa madaling salita, dinurag ko po yun hanggang sa makatapos ng klase. And then wala rin po akong dance therapy sa school for that week dahil nga po para lang hindi ako ma-expose sa mga group ng estudyante dahil nga yung case na nasa bahay. So, galing pa rin ni Lord. Kasi kung may dance therapy rin pala ako for that week, hindi ko rin siya makukumpleto. Kasi merong nangyari ng Wednesday, tapos Thursday, Friday. So, I praise God sa mga arrangements ng mga co-teacher ko. Pinayagan po nila na iakyat yung estudyante. Pero meron pong disadvantage kasi pag hindi po ready yung sped student, kahit anong pilit mo sa kanila, hindi sila aakyat dun sa room kasi hindi yun yung routine nila. So true enough, may iba ko estudyante na hindi umakyat, hindi ko na naturuan kasi hindi yun yung routine nila. I praise God kasi sabi ko, may angels talaga yung mga bata, yung mga estudyante. Kasi pwede namang noong time na yun ay may sasakyan na biglang parang umano sa kanya. And I praise God kasi po yung parent naman ay maintindihin kasi kilala niya yung estudyante, kilala niya yung anak niya, dahil nung umagang yun, bago ako natakasan din siya. So, kaya yung pong paggabay ng Panginoon, nakapagpa-check up po ako kahapon, and I think more than the sprain, ay may possible na gout attack po ako, na first time sa buong buhay ko, kaya kumbaga parang 2-in-1 combo siya, na affected yung paa ko. Sabi ko nga, talaga tong si talaga naman. Akala niya magwawagi siya. Pero may schedule kami ng last Sunday na sayaw. Kaya I believe na pinaprepare ni Lord lahat para ready ang puso, ready ang spirito, ready po ang katawan para po magpagamit muli sa ministry towards the end of the month. And meron kaming covenant ni Lord, di ba po naalala niyo nung napilay ako dati? Na sabi ko po ay hindi ako papayag na kukunin ng kaaway yung only thing, hindi ma-only, yung pinaka-thing na bakit ako tinawag ni Lord at bakit niya ako binigyan ng talento, which is yung pagsayaw para sa Kanya. So despite of all of this, I believe na we will come out victoriously, even sa mga makakasama ko. Sumayaw sa last Sunday of the month ay even yung mga results ni Sister Susie, I believe na yan po ay magiging favorable po on her behalf po. Kaya to God be the glory. At umiigil po siya, unti-unti. Kung ang pain no Wednesday ay 10 out of 10, siguro ngayon ay mamano na lang po, 4 out of 10.
So, konting ano na lang, sabi nga, konting tumbling na lang po. Diba, mga mas pilay ako sa iyo, ma'am. Kaya po yun. To God be the glory. Salamat po sa prayers, sa support, at saka pakikinig po. At nawa po ay na-edify din po kayo ng ating pong testimony. Siya pong nagpapagaling. Siya pong nag-aayos ng schedule natin. Yung mga you would have thought moments natin ay nakaano pala, nakaplano, nakasettle. Kasi He sees everything before us po, beforehand. Kaya thank you po. Thank you po, Sister Rica. Ito po yung napag-pray po natin ng mga kapatiran po natin. Kasi madami din po may sakit. At ito ay mga pagsubok lamang. Ito po ay part na din gawa ng may mga gawain po talagang nakahanda. So, pag-ingatan ang mga sarili at idaan po natin yan sa panalangin. So, salamat po, Sister Rica. Ngayon madama po tayo sa ating offering line. So, hilingin ko po si Brother Sam para hilingin po tayo sa ating offering. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At gusto ko lang po gamitin yung Mateo 25, verse 50 to 30, gusto ko lang po siyang summarize. Ito po yung aming Sunday School kanina para po doon sa wala, Ang sabi po doon, sa-summarize po lang natin, may tatlong pinagkatiwalaan ng Panginoon ng tagpa 500. Isa binigyan niya ng 5,000, at yung isa ay 2,000, at yung isa ay 1,000. So makikita po natin doon na ang ginawa nung binigyan ng 5,000, ipinangalakal niya, ininegosyo niya, ininvest niya. Tama po ba? At yung binigyan ng 2,000, ganun din po yung kanyang ginawa. Kung titignan po natin, yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin ngayon, magkakaiba po tayo. Ang alam ko sa inyo, meron siguro ang wallet nyo, may laman ng 5,000 ngayon. Amen? Meron po ba? Meron po ba? Ang iba po ay binigyan ng 2,000. Pero ang ginawa nila, in-invest nila yon. Ngayon po yung pagkakataon para i-invest mo sa Panginoon, yung 5,000 para madagdagan. Hindi ko naman sinabi 5,000. Kumbaga, titignan lang po natin na kung meron ka, huwag mong itago sa wallet mo ngayon. Amen. Gaya ng ginawa ng isang tao na ang ginawa niya ay itinago niya, ibinaon niya lang. Hanggang sa dumating ang Panginoon, tinawag siya, ay ganun pa rin. Amen. So kung gusto mo na ang pera mo ngayon ay dumami at mag-multiply, invest mo po yan sa Panginoon. Amen? Naintindihan po ba natin? Kaya wala pong dahilan para po hindi tayo magpagbigay sa Panginoon dahil ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Amen? At bago nyo po ibigay ang inyong mga halaga, nais ko pong itaas nyo at ating pa-pray. Yes, God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Aming Diyos, nagkapangyarihan sa lahat, pinupuli ka namin, Panginoon, pinapasalamatan, Panginoon, at minsan pa, Panginoon, nais po namin magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan, bagong buhay na nagmumula sa iyo. Maging, Panginoon, sa mga biyaya at kalakasan na aming natatanggap. Kaya naman, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, sa aming pagbabalik, Panginoon, ng mga biyaya na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Sa bawat kamay, Panginoon, na magbibigay, sa bawat kamay, Panginoon, na magiging kabahan, Panginoon, upang matugunan, Panginoon, ang mga pangailangan na simbahan, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, dinitignan ako, Panginoon, na ang anuman, Panginoon, ang kanilang pinagkukunan, maging trabaho na ito, Panginoon, o negosyo, Panginoon, ngayon pa lang, Panginoon, patuloy pagpalain, payugunin, Panginoon, ang kanilang mga pinagkukunan, Panginoon. Sa iyo, ang mataas na patuloy at pasasalamat sa tamang pangalan ng anak na sa Jesus. Amen. Amen. Dahil po parang huwag ko kalimutan yung yung pinibigay mo sa kung 1,000. Makakalimutan nyo. Oo, makakalimutan nyo. Mas maganda rin 5,000 at 2,000.
Tana po sa iyong yakap. Ayan. Di nabibitiw. Amen? Ayan. Purihin po ang ating Panginoon. So ngayong umaga, tayo po ay dadako sa salita at paalala ng ating Panginoon. Handa na po ba ang bawat isa? Amen. Ayan po. So tayo ay nasa tema pa rin po na Be the Light. Ayan. At napag-aralan natin po nung nakaraan, I am the light. Amen? Tayo po ang liwanag. Amen? Ayan. Purihin po ang ating Panginoon. So ngayong umaga, tayo naman po ay magkakaroon ng isa pang paalala mula sa ating Panginoon. So bago po yan, ay tayo po sandaling umuko at tayo po mananalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, at dinadakil ang iyong pangalan sa mga oras na ito, Diyos. Salamat sa panibagong araw. Salamat sa kalakasang taglay ng bawat isa, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa umaga nito, Lord, sa aming pag-aaral na iyong mga salita. Patuloy kong hiling at dalangin, Panginoon, na bigyan mo po kami ng pusong handang tumanggap ng iyong mga paalaala, O Diyos. At ito, Panginoon, ay patuloy na pumasok sa aming isip, sa aming mga puso, Panginoon. Maging inspirasyon, O Lord, at maging motivation ng bawat isa upang kami, Panginoon, ay patuloy na maglingkod at sumunod sa iyong kalooban para po sa amin. Maraming salamat sa pagsama, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Salamat dahil alam ko, Panginoon, na ang bawat narito ay hindi aksidente, Panginoon. Kami po ay narito, O Diyos, dahil kailangan namin marinig ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Samahan at gabayan mo po kami, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ang ating pong text ay matatagpuan sa Pilipos chapter 2, verses 14 to 16 or 15. Ayan. Ito po ang sinasabi. Pilipos chapter 2 verses 14 to 15. Basahin ko po yung verse 12. O 12 na tayo. Ano po? Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. 15, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Ayan. Ulitin ko po ulit. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Ayan. So, ang ating pong topic ngayong umaga, shining as light. Purihin po ang ating Panginoon. So, ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ay kanya pong isinulat noong siya ay nasa loob ng bilangguan. Ano po? Ito po ay upang bigyan ng encouragement at paalala ang mga mananampalataya sa mga taga-Pilipos. Ang mga taga-Pilipos po ay isang Christian community, kilala sa pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Subalit dahil po sa kumakalat ng mga maling turo, siya po ay nabahala. Kaya po niyang nasulat ito kasabay ng kanyang pasasalamat sa tulong na ibinibigay ng mga taga-Pilipos sa kanya. Ano po? At sa text po na ating binasa ay binigyang diin ni Apostol Pablo na bilang mga mananampalataya, bilang mga believers of Jesus, followers of Jesus, gawin natin ang kalooban ng Diyos ng walang reklamo at pagtatalo. Ano po? Upang tayo maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Alam po natin ang nangyayari sa ating bansa. Ano po? Kabi-kabila ang mga balitang magulong politika. Yan. Mga leaders po na walang takot sa paggawa ng masama. Kaya ang paalala po ng ating Panginoon,
Mga kapatid, magsilbi po tayong ilaw sa kanila. Ano po, tulad ng bituin, nagmilinig sa kalangitan. Ang buhay natin ay dapat maging isang testimony ng katotohanan at kakitaan ng pag-ibig ng Diyos. Tayo bilang mga tinawag na anak ng Diyos ay magsilbing liwanag sa magulong mundo. Amen? Amen. Okay po. To shine as light to the world, we believers should be number 1, the light of the world. John chapter 8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Yan. Bilang mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban, kung paano niyang sinabi siya ang ilaw ng sanlibutan at sino mang sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Mga kapatid, kung tayo po ay followers ni Jesus, dapat nagsha-shine sa ating buhay ang kanyang kabutihan. Amen po? Nagre-reflect si Kristo sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang sino mang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Bilang mga tagasunod, dapat napapamuhay natin ang kanyang mga turo. Dapat nakikita sa atin ang kanyang mga karakter. Amen? At kung nasa atin si Jesus, dapat po nagliliwanag siya sa ating buhay. At kapag po siya nagliliwanag sa ating buhay, tayo man po ay magsisilbing liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Amen? Matatagpuan nila si Jesus na siyang tunay na liwanag. Tayo po bilang nakatanggap ng liwanag galing kay Jesus ay dapat namang maging ilaw din at liwanag sa mundong ito. At bilang mga ilaw ng sanlibutan, sa magulong politika, saan po tayo nakalugar? Ano po? Saan tayo nakapanig? O baka naman po, wala na tayo pinagkaiba sa magaya ng mga di mananampalataya. Ano po? Ang dapat po natin gawin bilang mga ilaw ng sanlibutan ay patuloy silang ipanalangin. Ano po? Tayo po bilang mga Kristiyano, ang tayo magagawa natin ay ilapit sila sa ating Panginoon. Na magkaroon po ng kapayapaan, ng pagkakaisa higit ay pagharian din sila ng pag-ibig galing kay Kristo. At upang tayo po ay maging mga ilaw ng sanlibutan, kailangan nating maging konektado palagi sa Panginoon. Paano po? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Word of God. Palagi nating hanapin ang pangako at turo ni Kristo. Saan po? Paano? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang banal na kasulatan. Ano po? At palagi natin isama sa ating mga panalangin na i-guard ng Diyos ang ating puso. Paano tayo magre-react sa napakagulong mundo at kabi-kabilang mga balitang nangyayari sa ating gobyerno? Puruan at bigyan tayo ng Diyos ng karunungan, malaman ano ang tama at ang mali. Tayo po ay dapat maging liwanag sa sanlibutan. Amen? Number 2 po, we believers should be living as children of light. Sa Efeso chapter 5 verses 1-9. So basahin ko po yung verse 8. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat parang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Living as children of light. Bilang mga anak po ng Diyos na nasa kaliwanagan na, mamuhay kayo ng nararapat sa nasa liwanag na. Matuwid, mabuti, at totoo. Ano po, pinaalala ni Apostle Pablo na kung nais nating mamuhay ayon sa nais at kalooban ng Diyos, kailangan nating mamuhay na salungat sa ginagawa ng mundo. Amen? Dati kayo'y nasa kadiliman, pero ngayon naliwanagan na kayo. Ang ebidensya po ng pagiging alam ng liwanag dapat po nakikita sa ating mga gawa. Ano po?
na nandoon yung characteristic ni Jesus. Goodness, righteousness, and truth. Marahil meron po sa atin ang iniiwasan na ng ating mga dating kaibigan. Dahil hindi na natin kayang gawin yung mga dating ginagawa natin kasama sila. Meron po ba? Sabi nga po sa ating pagsunod sa Diyos, aalisin niya sa atin ang mga bagay na hindi nakakatulong sa ating pag-unlad, sa ating pagbabago, at sa ating paglago. Ano po? Alam niyo po, totoo yung sabi ng preacher. Aalisin ng Diyos ang mga bagay, mga tao na hindi mo na kailangan sa next season ng iyong buhay. Ano po? Kaya po hindi totoo yung kaya ka iniwan dahil kapalit-palit ka daw. Alam niyo po ba yan? Kapalit-palit ba ako? Pangit ba ako? Tapos magtatanong pa din, why? Alam niyo po yan? Yan. Pero alam niyo po ang sagot, hindi niyo na siya kailangan sa next season ng inyong buhay. Kaya i-let go niyo na po iyan. Ano po, move on na. Kasi sabi ni Lord, tapos ka na dyan. Sabi niya, next move ka na. Ano po? So, sa pagtalikod natin, sa dati nating mundong magulo, walang peace of mind, puro problema, puro kasalanan, walang Kristo. Maaaring may sasalungan, may mamumudya, subalit magagawa natin mamuhay ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Yan po ay matatagpuan natin sa Efeso chapter 5, verse 8. Living as children of light means following the example of Jesus. Palagi po at sa lahat ng ating gagawin, ginagawa, palaging dapat po nating maging modelo ay si Kristo. Amen? Hindi po si leader, hindi po si pastor, hindi po yung church. Bakit po? Si leader may flaws po yan. Si pastor may weakness yan. May weaknesses po yan. Ano po? Tapos pag nakita natin yung kanilang kahinaan, yung kanilang flaws, ano po? So dapat ang maging modelo natin ay si Jesus. Ano po? Sa kung paano ang ginawa ng Panginoong Jesus. Alam niyo po lahat ng mga pangyayari, lahat ng mga nangyayari, yan po ng pagdaanan ni Jesus. Ano po? Kaya kapag po tayo ay susunod sa ating Panginoon, siya lamang po ang dapat na ating sinusundan. Kung paano niya ginawa at kung paano siya naging halimbawa. Amen? Amen. Living as children of light means forsaking every form of immorality. Sa Efeso chapter 5 verses 3 to 7. Dito po inilahad lahat ng uri ng kasamaan na kung tayo bilang mga binago at lumalakad kay Kristo ay hindi na dapat kakitaan nito. So assignment po, basahin niyo po ang Ephesians chapter 5 verses 3 to 7 sa inyo pong Bible reading. Mga kapatid, hindi po tayo perfecto. Ano po? Kaya po tayo ay nandito dahil nais nating mabago. Amen? We are on process of transformation. Day by day. Ano po? Habang tayo ay nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos, sa kanyang biyaya lamang at sa tulong ng banal na Espiritu, nagkakaroon po tayo ng tunay na transformation. Amen? Sa biyaya at sa tulong ng banal na Espiritu. Tayo po bilang tao, wala po tayong kakayanan. Sa tulong lamang po ng banal na Espiritu. Ang kailangan lamang po natin gawin ay magpasakop tayo sa Diyos. Sabi po sa James chapter 4 verse 7, magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan nila kayo. Ayan po. Magpaturo at magpatulong sa banal na Espiritu. John 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sa biyaya lamang ng Diyos at gabay ng banal na Espiritu, makakalakad tayo at kayang talikuran ang kasalanan. Amen. Living as children of light means fruit bearing that exposes the darkness. Ephesians chapter 5 verse 8. Sabi ni Pablo, dati kayo ay nasa kadiliman,
subalit ngayon ay nasa liwanag. Sinasabi lamang po nito na tayo po ay nasa bago na nating identity. Amen? We are the children of God. Tayo ay kay Kristo na. Tayo ay bago na. Wala na ang dati nating pagkatao. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati ng pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. May bagong identity na po tayo kay Kristo. Sa Ephesians chapter 5 verse 9, pinaliwanag po ni Pablo ang bunga ng pamumuhay sa liwanag. Sabi po doon, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. At sa verse 9, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ito lamang po iyan. Mamuhay tayo sa liwanag, dala ang bunga nito. Ano po yan? Mabuting pamumuhay, matuwid na pamumuhay at totoo. Walang halong emerald. Walang drama. Ano po? Hindi yung tipong 2 hours lang akong mabait habang nasa loob ako ng church. Pero paglabas ko, balik ako sa dati kong Lord. Ano po? Dapat, kapag nasa liwanag na tayo, dapat po dala-dala natin ang bunga nito anumang oras at sitwasyon. Amen? Yan. Thank you, Lord. Number 3, we believers should be witnesses in dark world. Ayan, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya rin nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Totoo ngang madilim ang mundong ating ginagalawan dahil saan po? Sa kasalanan. People turn away from God. Yan. And they live according to their belief. Ano po yan? May mga pilosopo pa. Gumagawa sila ng sarili nilang mga batas. Sa mundo ng kadiliman, inggit, selos, galit, uot, ganid, pain, abuse, lust, mga bisyo, and wars. Tayo po ay nasa kadiliman dati. Ano po? Tayo dati ay nasa kadiliman pang ito. Ngunit dahil sa biyaya ng kaligtasan na inialay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan. Sa dating kadiliman na ating kinaroroonan at ngayon po ay nagkaroon tayo ng kaliwanagan. Dahil sa dugong inialay ni Jesus, naahon tayo sa kadiliman. Ito po ay hindi dahil sa ating sariling kakayanan. Ano po? Bagkus ito po ay dahil sa biyaya ng Diyos. Only by His grace. Ano po? Sa biyaya lamang ng ating Panginoon. Kaya po walang dapat na ipagmalaki ang bawat isa. Naalis tayo sa kadiliman dahil sa buhay na inialay ni Jesus noong siya po ay tinanggap natin bilang ating tagapagligtas. Amen? Bilang mga Kristiyano po, sa halip na pabayaan lang ang mga taong patuloy na nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, akayin po natin sila kay Jesus na siyang ilaw ng sanlibutan. Ganito po ang ginawa ni John the Baptist. Nagpatotoo siya sa mga tao patungkol kay Jesus. Ano po? Gayon din po yung isinugo ni Jesus si Apostol Paul sa mga tao upang imulat ang mga mata nila sa katotohanan at ibalik sila sa kaliwanagan. At dahil din po sa pangangaral ni Apostol Pablo sa iba't ibang lugar, marami ang mananampalataya na kay Jesus marami ang nananampalataya kay Jesus at napatawad sa kanilang mga kasalanan. So, yan po yung mga ginawa ng unang mga apostol. Ano po? At tayo, bilang binago ng Diyos, bilang mga iniahon sa kadiliman, we need to be witnesses too. Ano po sa mundong ito? Marami
kakilala, even po yung ating mga kapitbahay. Ayan po. Sa mga nasasalubong natin, hindi man natin sila kilala, sila man po ay nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Sa ating pong conclusion, ito po yung katanungan. Tunay bang patuloy tayong nananahan sa liwanag at tuluyan ng nilisan ang kadiliman ng kasalanan? Tunay bang hindi lang natin siya pinanampalatayahan sa ating isip, kundi lumalakad tayo at pinamumuhay ang kanyang mga salita bilang bunga ng nabago nating buhay? Alam niyo po mga kapatid, pagulo na ng pagulo ang mundo. Ano po, kaliwat kanan, antara ng paggawa ng kasalanan. At hindi po nais ng Panginoon na sila po ay maiwan. Hindi na sila po ay manatili sa kadilimang kanilang kinasasadlakan. Ano po, hindi nais ng Diyos na hindi sila makakita ng liwanag. At tayo po, ikaw at ako, ay kanyang gagamitin upang maging liwanag sa kanila. Upang tayo magliwanag, ito po ay mag-uumpisa sa panloob ng pagbabago. Una, sa ating pong mga puso, ano po, at makikita sa panlabas nating mga gawa. Kung paano tayo namumuhay ng may integridad, gumagawa ng may kababaang loob, at gumagawa ng mabubuting bagay kung saan nagre-reflect sa atin ang karakter ni Jesus. Ano po? At kung ikaw naman po ay nasa sitwasyong madilim at nangangailangan ng liwanag, kapatid, tumawag ka sa Panginoon. Magpapadala siya ng mga taong tutulong sa iyo at iaahon ka sa iyong kinaroroonan. Si Jesus po ang ilaw ng sanlibutan. Hanapin natin siya, tanggapin natin siya sa ating mga buhay. Ano po? Believers, we should be the light of the world. We should be living as children of light, and we should be witnesses in the dark world. Ibahagi po natin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala ang mabuting balita at liwanag na matatagpuan lamang kay Jesus. Ano po? Gawin ito ng may pagmamahal at humingi tayo ng direksyon sa Diyos kung paano natin ito magagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Ano po? Ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Palagi po natin ipanalangin sa Diyos na tayo po'y kanyang gamitin, samahan at turuan upang patuloy nating magampanan ang utos na nais niyang gawin natin. Be the light. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y sandalingin mo po. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita ngayon po umaga, O Diyos. Gamitin mo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na kami po ay maging liwanag sa sanlibutan ito, O Diyos. Turuan mo po kami at kami po ay iyong patnubayan kasama ng banal na Espiritu, Panginoon. Alam ko po, O Diyos, na ang bawat isa ay nagde-desire, Panginoon, na maging ilaw at liwanag ng sanlibutan ito. At Panginoon, sa aming pagde-desire, Ikaw, O Diyos, ay patuloy naming makasama. Ikaw, Panginoon, ang siyang mag-guide at tutulong sa amin, O Lord. Marami po, Panginoon, ang nangangailangan ng kaligtasan, O Diyos. At ang aming mundo, Panginoon, ay pasama ng pasama. Kami, O Diyos, bilang iyong mga anak, ay gawin mo pong ilaw, O Diyos, ng sanlibutan ito sa pamamagitan, Panginoon, ng aming buhay na matuwid at kung saan nagre-reflect, Panginoon, ang katangian ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po sa napakagandang reminder na yun. Be the light. And i-connect po natin yan sa next part po ng ating program for this morning. So, if alam niyo po, every year tayo po ay nagkakaroon po sa mga kababaihan ng Mission Outpouring and Alabaster Outpouring. So, this coming Saturday po
ay magkakaroon po tayo ng UFW Alabaster Outpouring na gaganapin po sa Citos B18. And kung mapapansin niyo po, dyan po sa ating wall of frames, ay last year po ay nakapang ilan po? Second. Ito po kasi ay kasama pa po natin ang ating daughter church. Pero last mission outpouring po na ginanap po noong March, ang ating mga kababaihan po ay pang-pito sa 55 churches po ng ating district. So ngayon po, ito po ay tingnan po natin ako alam po ng mga kababaihan. Para saan po ang Alabaster Outpouring? Saan po? Dalawa po yan eh. Mission Outpouring and Alabaster Outpouring. Para saan po ang Alabaster Outpouring? Aged ministers and Bible school students. Ayan. So, dito po sa atin ay may mga sinusuport po tayo mga aged ministers. Sila po yung mga pastors po na nag-retire na. At the same time, mga Bible students po na sinusuportahan po natin. So, may mga scholars po ang ating Bible school. At the same time po, tayo po sa district ay may project na magkaroon po ng Bible school. At ito po ay libre. Kaya po, ito po ay nagiging tulong sa ating mga simbahan. Kaya hindi lang po actually, ang beneficiary po nito ay mga kababaihan. Kaya with the help po, actually, i-open po natin ito sa church kasi lahat naman po ng mga churches ay recipients po ng ating mga offering. So this time po, ay magkakaroon po tayo ng special offering. Dito na lang po sa maliit na basket po. Lahat po na makokolect natin or makokolect po natin sa ating special offering ay idadagdag po natin doon po sa pledges po ng ating UFW. Sabi nga po natin, itong recognition ay pangalawa lang po. Ang purpose po talaga natin is makatulong po sa program po ng ating simbahan. Itong kung ma-recognize man po ay praise the Lord at pasasalamat po at hindi tayo mawawala sa top. Pero hindi po yun ang ating priority. I-open po natin to sa church kasi alam po natin, sabi nga sa ating team ay tayo po ay magiging ilaw. So through this offering po ay tayo po ay gagamitin ng Panginoon para maging light po, makatulong po sa mga ministers po natin at sa mga future leaders po ng ating simbahan. Sige po, bago po tayo mag-offering, tayo po muna ay mag-pray. Let's pray po. Lord Heavenly Father, salamat po Panginoon sa reminder na binigay niyo po sa amin for us to be alive, O Lord. Alam po namin na kung saan niyo man po kami nilagay, kami po ay magiging ilaw, Panginoon. At sa oras na ito, na kami po Panginoon ay magkakaroon ng special offering para po sa ikadadagdag po Panginoon sa aming alabaster offering. We're praying Panginoon na ang amount na aming malilibong ay maging kagamit-gamit sa iyong misteryo. Alam po namin Panginoon that there are ministers who really surrender their life fully in our ministry. There are Bible school students, O Lord, who surrender full-time in your ministry. At alam po namin na wala pong maliit or malaking halaga sa iyong harapan. At alam po namin, Panginoon, na lahat po ng aming makukulit ay magiging blessing po sa kanila, Panginoon. Salamat po at kayo po patuloy ang mag-bless sa bawat isa. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Open po ang ating basket for our offering po. Sige po. Sige po, bago
service ngayong umaga. I don't know kung naalala niyo po kung anong meron at sineselebrate natin pag September. So kung tayo po ay nagkakaroon po ng celebration at nire-recognize po natin ang ating mga mothers pag month po ng May at ang mga tatay po ay month po ng June, every September po ay nire-recognize po natin ang mga grandparents. Of course. So today po ay Grandparents Sunday. So, nawalan ko po sa pastor. At inahiyahan po namin ang mga lolo at lola dito po sa unahan to join us here po. Sige po, dito po sa unahan. Tayo po. Hindi ko lang po tatawagin. Baka sabihin niyo, matatawag po. Ngayon dito po sa unahan. Lola, ay alam niyo kung sino kayo. Lola. Mga granny. Mga grandpa at grandma. Brother Sam. Brother Sam. Yung mga popuhan. Wala pa. Ang iba. Mga bata pa, mga naiwan. So alam niyo na kung sino yung mga bata. Sila ang iwan sa upuan. Third, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May mga iba pa po tayo mga grandparents. May mga, may susunod? May umahabol? Hindi ba kasali yung lolo sa pamangkin? Hindi po. Eh, dyan, dami na yan. Tawa ka na kami. Mag-asawa ka na daw, pastor, ng yung nanay ay may magkaroon na ng apo. Sa atin po sa Isaiah chapter 46, verse 4. Even to your old age and gray hairs. Mga gray na po ba ang mga buhok? Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will receive you. So, ang mga mamahalin po natin mga lolo at lola, sila po ang mga nag-aaruga sa ating mga, tayo po ay mga bata pa hanggang ngayon po sa mga bata po natin. And we are blessed. Sabi nga po, wala po sa edad ang pag-aalaga. So kahit po, alam natin, kahit po ay mga bata pa sa edad, ay andyan po ang pagmamahal at pag-aalaga po ng ating mga lolo at lola. So ngayong umaga po, tanggapin niyo po ang simple token na ibibigay po ng ating pastor. Ito po ay malaking tulong. Feel namin. Possession na po, nakayari. Ito po ay wala pa pong laman yan. Ito po ay ito po ay lagayan po ng vitamins. Vitamins, alam tayong gamot. Lagayan po ng mga meds na medicines. Maintenance daw. Kailangan ba? Ito po ay lagayan daw. Kasi syempre kailangan po ang ating mga lolo at lola ay kailangan maging healthy pa. So at least kahit saan po sila magpunta, pwede po nilang ilagay dito ang kanilang mga barya. Ayan, dito niyo po itatago yun. Pag hindi po kayo nag-maintenance o wala po kayong vitamins, wala kayong gamot, pwede niyo po lagyan ito ng asukal, asin, kape, condiments. Sige po, ano? Pwede niyo daw po buksan sa rin po the pastor. Buksan daw. Foldable na po siya.
them, Panginoon, ang karunungan mula sa banal na Espiritu. Dahil God, we know and we understand na napakalaki po ng kahalagahan na gabay ng isang lolo at lola sa amin po, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, na sila po ay patuloy niyo po pagpapalain at pag-aapawi ng karunungan, Panginoon, ang mga good and biblical spiritual advices, Panginoon. And also we pray, O God, na sila po ay patuloy niyo pong palalakasin at bibigyan ng magandang kalusugan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sila po ay pong mga anak at sila, Panginoon, ay tatanggap ng magandang kalusugan na malakas sa pangangatawan, Panginoon, at napatuloy niyo po pag-aalaga at pag-iingat po sa kanila. Dalayan ko po, Diyos, that you will multiply their lives, their influences, Panginoon, sa kanilang pong pamilya, maging sa kanilang community, Panginoon, at sa kanilang pong edad. God, we pray na sila po ay magiging effective pa po ng minister ng Panginoon dahil wala pong pinipiling edad ang pagkakagamit niyo po sa inyong mga anak. Kaya salamat, Panginoon, for these lolos and lolas. We pray, O God, na sila po ay patuloy niyo pong pagpapalain at pasasayahin, Panginoon, sa mga oras na sila po ay malulungkot, ay bibigyan niyo po ng kapayapaan, kanilang isipan at puso, at patuloy niyo, Panginoon, bibigay masaya, Panginoon, at magagandang mga bagay, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, na pinagkakatiwala po namin sa iyo ang kanilang pong mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, and God bless po. Short announcement po bago po tawagin ang magtatapos sa panalangin. Let's continue to pray ang mga attend po sa Sabado sa UFW Alabaster. Samahan po natin sila sa panalangin. Pangalawa po ay magkakaroon po ng meeting. You can join us sa meeting po dahil sa darating po na October, dito po gaganapin ang pastors meeting. October 4, first Saturday po na October, tayo po ang host. Kaya po kung kayo po ay willing and available, please join us po sa darating na Sunday. Pagtulungan po natin ang darating po ang pastors meeting. Thank you po. Tayo po ay tumayo na po lahat at inaiyakan ko po si Sir Nani na magtatapos po sa ating panalangin. Hallelujah. We give you praise, O God. We give you honor, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan mo, Lord God, ng gawain, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mabuting balita, O God, na aming napakinggan, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay magsilbing liwanag, O God. Magsilbing kami, Panginoon, ilaw, Lord God, sa mga tao, Panginoon, sa aming mga kakilala, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord God. Lord, nawa, O God, ay kami, Panginoon, ay magsilbing ilaw, O God, na katulad, Panginoon, na bituin, Lord God, na nagtitingin sa kalangitan, O God. Lord, patuloy, Panginoon, na humihiling kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay minsan pa'y samahan, O God,
God for safety and traveling mercy, Panginoon, sa mga kababaihan na pupunta po sa meeting sa Sabado. Dalangin ko, O Diyos, ang pag-iingat mo hanggang sa kanilang pag-uwi at naglayin nila, Panginoon, ang pagpapala po na nagmumula po sa iyo sa iyong gagawin sa gawain ito. At dalangin ko po, O Diyos, ang bawat isa sa amin na patuloy niyo po iparanas ang iyong mapagpalang mga kamay, mapagpagaling na kamay, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, na sasamahan kami ng ibang Espiritu, maging inyong mga anghel sa buong isang linggo hanggang sa muli po namin pagbabalik sa iyong bahay-sambahan. Dalangin ko, O Diyos, na kami po ay maging silbing liwanag sa mundo na madilim, Panginoon, at sa pamamagitan po ng buhay na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa, kami po ay magiging kagamit-gamit at marami po ang makakakilala sa iyo. Salamat, Panginoon. Aking po dinideklara ang iyong pagpapala, ang iyong kapangyarihan mula sa Banal na Espiritu sa iyong mga anak. So, ito po ang aming panalangin sa kami sa pangalan ng aming Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Thank you everyone for coming and joining. And see you again next Sunday po. God bless po.